Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 251. Hiring a Long-Time Fighter. Habang tumutulo ang unang sinag ng araw sa umaga sa may pattern na bintana, makikita ang mga batik ng liwanag na nagliliwanag sa mga tabla sa sahig, na bumubuo ng isang imahe tulad ng isang namumulaklak na bulaklak, mainit at maganda. Sa silid, si Xiaoyan, na naka-cross-leg na posisyon sa berdeng lotus, ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Isang mahinang berdeng kinang na ibinugaw mula sa itim na pupil ay biglang kumislap, at nawala sa ilang segundo. Iniunat ni Xiaoyan ang kanyang katawan, huminga si Xiaoyan ng malamig na hangin sa umaga, isang komportableng pakiramdam ang bumalot sa pagitan ng kanyang puso at mga baga na unti-unting kumalat sa kanyang buong katawan. Pagkatapos ng isang gabing pahinga, tuluyan nang nawala ang pagod sa mukha ni Xiaoyan, dahan-dahan siyang bumaba mula sa Green Lotus Seat. Gamit ang isang kaway ng kanyang palad, ang Green Lotus Seat ay naging blur ng berdeng ilaw at sinipsip pabalik sa storage ring. Inayos ang kanyang damit, binuksan ni Xiaoyan ang pinto at pumasok sa sala. Sa pagwawalis ng kanyang mga mata, natuklasan niya na si Hai Baodong ay nagising na at nakatayo sa bintana, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana sa maingay na kalye habang ang kanyang mga braso ay nakahawak sa kanyang likuran. Nang malaman na lumabas na si Xiaoyan, lumingon si Hai Baodong na ipinakita ang kanyang mga ngipin at ngumiti, na nagsasabing, "Nakikita mo ang iyong kasalukuyang kalagayan, mukhang nakapag-adjust ka ng mabuti, hindi ba?" Nakangiting tumango si Xiaoyan, naglabas ng malawak na itim na roba, at sinabi habang nakangiti, "Halika, samantalahin natin ang pagiging abala ng Mo Clan ngayon. Papasok muna tayo para hanapin si Qingling, pagkatapos ay bibigyan natin ng magandang pagdiriwang ng kaarawan ang matandang lalaki mula sa angkan ng Mo." Kung titingnan mo ang nakamamatay na ekspresyon sa iyong mukha, tila ang masayang okasyon ng Mo Clan ay mabilis na mapalitan ng isang libing. Tiningnan ni Hai Baodong ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Xiaoyan at nakataas ang isang kilay habang nagbibiro. Dahil maaari niyang utusan ang mga tao na paksain ang Desert Metal Mercenary Company, natural na kailangan niyang magkaroon ng ilang paghahanda kung sakaling maghayganti. Bagamat hindi ako handa na lipulin ang kanyang pamilya sa sandaling ito, walang dahilan para mag-atubiling patayin ang matanda. Inilagay ni Xiaoyan ang dalawang kamay sa kanyang manggas, ngumiti at sinabing, "Bukod pa rito, sa pagkawala ng pangunahing suporta ng Mo Clan, natatakot ako na ang posisyon ng kanilang clan ay mabilis na bumaba." Sa oras na iyon, ang tatlong malalaking clan ng Eastern Province ay hindi susuko sa pagsisikap na kainin ang teritoryo ng Mo Clan. Hindi ka ba natatakot na ang Misty Cloud Sect ay dumating upang tulungan siyang maghayganti? Old Hai, sa tingin mo ba ay darating ang Misty Cloud Sect upang patayin ang dalawang dawang practitioner dahil lamang sa pagkamatay ng isang menor de edad na ministro? Napangiti si Xiaoyan. Dalawang dawang practitioner. Napakurap si Hai Baodong. Pagkaraan ng mahabang panahon, inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabi, "Nabanggit ko na naayaw kong kalagkarin mo ako dito. Ito ay isang bagay sa pagitan mo at nila, at hindi ako kamag-anak." "Natatakot ba ang Old Hai sa Misty Cloud Sect?" sabi ni Xiaoyan habang nakangiti. "Ha, huwag kang gumamit ng mga mababang pamamaraan para suyuan ako at lumaban. Bagamat nag-iingat ako sa Misty Cloud Sect, malayo pa ang takot ko. Ayaw ko lang silang galitin ng walang dahilan kundi dahil sa iyo. Kapag natapos na ang utang ko sa iyo, babawiin ko ang aking kalayaan at aalis ako sa matataas na langit at malawak na lupain." Naglabas si Hai Baodong ng mga salita ng pag-alis. Naglalaro ng magandang tablecop na gawa sa kahoy, nag-alinlangan sandali si Xiaoyan bago inilibot ang kanyang mga mata pataas baba kay Hai Baodong, ngumiti ng totoo. "Old Hai, anong antas mo na ngayon sa Daohuang?" 2-star. Bakit mo natanong? Nang harapin ang tanong na ito, ang mukha ni Hai Baodong ay naging matigas at mapait na sumagot. "Oh, kung gayon maaari ko bang itanong kung ilang bituin ang mayroon ka bago ka nabuklod?" Si Xiaoyan ay may mapanlinlang na ngiti sa kanyang mukha, tulad ng isang sorrow na nakatingin sa isang inaasam na kuneho. 5-star. Sabi ni Hai Baodong, habang sinusulyapan si Xiaoyan. 5-star daw Huang.
Kaya't tila, bagamat nasira ang selyo ng Old High, hindi pa rin siya makabalik sa dati niyang tuktok. Sabi ni Xiaoyan na may kaunting panghihinayang. Nakapout ang kanyang bibig, iwinagayway ni Hai Bodong ang kanyang manggas kay Xiaoyan at sinabing, "Naselyuhan na ako sa loob ng ilang dekada, imposibleng maibalik ang aking lakas sa isang iglap. Kakailanganin ko lang. Marahil 4 hanggang 5 taon bago bumalik ang aking lakas sa sukdulan nito." Hahaha. Natatakot ako na si Old Mr. Hai mismo ay hindi masyadong sigurado sa kanyang mga salita. Tulad ng alam nating lahat na kung minsan, ang pagbawi ng lakas ng isang tao pagkatapos mawala ay maaaring mas matagal kaysa sa oras na kailangan para sa promosyon. Sino ang nakakaalam kung gaano ito katagal? Ngumiti si Xiaoyan at umiling. Xiaoyan, ano ang gusto mong sabihin? Tanong ni Hai Bodong habang sumulyap at nakakunot ang noo sa kakaibang ngiti sa mukha ni Xiaoyan. Gusto ko lang sabihin, maaaring maibalik ko ang nawalang lakas ni Old Mr. Hai na naselyuhan sa loob ng 1 taon at walang makabuluhang epekto. Marahan na tinapik ng mga daliri ni Xiaoyan ang tasa sa kahoy, at tumawa. Bahagyang nagbago ang matandang mukha ni Hai Bodong nang marinig niya ang sinabi ni Xiaoyan. Nagpakita ng pahiwatig ng pagkagulat ang kanyang madilim na mga mag-aaral ngunit mabilis na bumalik sa normal pagkatapos ng maikling sandali. Maingat na tumitig sa berdeng apoy, nag-alinlangan siya at nagtanong. Sa anong paraan? Narinig mo na ba ang tungkol sa Spiritual Recovery Purple Pill? Tanong ni Xiaoyan habang marahang tinatapik ang kanyang mga daliri. Sa pagtingin sa bahagyang natulala na tingin ni Hai Bodong, hindi niya maiwasang matawa. Ito ay isang uri ng 5-tier na tableta, bagamat hindi ito napakataas na tier, ang mga materyales na kailangan para sa pag-concoct ng tableta ay medyo mahirap hanapin. Ang papel nito ay ang makapagdulot ng mga seal, o pag-urong ng lakas ng katawan na dulot ng mga pinsala upang ganap na maayos. Ang ganitong uri ng pildores ay napakaangkop para kay Old Mr. Hai. Spiritual Recovery Purple Pill. Ilang beses na bamulong si Hai Bodong na may espesyal na hitsura ng kagalakan sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay matatag na nakatutok kay Xiaoyan, dinilaan ang kanyang mga labi at sinabing, "Well, ano ang kailangan mo bilang bayad?" Hindi makapaniwala si Hai Bodong na si Xiaoyan, isang taong hindi madyay gising ng maaga maliban kung may kikitain, ay magiging napakabait at tutulungan siya ng walang dahilan. Hihihi. Pagkatapos niyang marinig ito, ngumiti si Xiaoyan na parang tusong sorrow. Dahil mahirap pagsamahin ang Spiritual Recovery Purple Pill Herbs, kailangan ng mahabang oras para makolekta ang mga halamang ito. Aalagaan ko ang mga herbs na kailangan para sa pill, gayunpaman, bago ko pinuhin ang Spiritual Recovery Purple Pill, dapat manatili sa tabi ko si Old Mr. Hai. Ano ang hinahanap mo ay isang long-term fighter, di ba? Sabi ni Hai Bodong na kumikibot ang mga mata, agad na hinulaan ang pakay ni Xian Yan. Si Xiaoyan ay may ngiti sa kanyang mukha at hindi itinanggi ang mga salita ni Hai Bodong. Nakatingin sa nakangiting mukha ni Xiaoyan, si Hai Bodong, nakasimangot, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kalungkutan. Ano man ang mangyari, si Hai Bodong ay isang malakas na dawang at natural na hindi siya nasiyahan ng hayaan si Xiaoyan na gamitin siya bilang isang manlalaban. Old Mr. Hai, dapat mong malaman, umasa sa iyong sariling lakas. Kung hindi dahil sa ilang espesyal na swerte, natatakot ako na napakahirap para sa iyo na bumalik sa iyong pinakamataas sa loob ng 1 dekada. Hanggat manatili ka sa tabi ko bilang isang gwardya sa isang maliit na tagal, maaari kang makatipid ng 1 dekada. Ang deal na ito ay mukhang napakaganda, alam mo ba kung gaano karaming mga bagay ang magagawa mo sa 1 dekada? Nang aasar na sabi ni Xiaoyan, patuloy na tinatamaan ang mahinang huling depensa sa puso ni Hai Bodong. Nakasuot ng mahinahong ekspresyon, patuloy na nagpupumiglas ang puso ni Hai Bodong. Hindi na muling nagsalita si Xiaoyan, tahimik na nakaupo sa isang upuan, naghihintay ng sagot ni Hai Bodong. Ang maluwag na sala ay may bahagyang mapurol at tahimik na kapaligiran. Pagkaraan ng mahabang panahon, atubiling bumantong hininga si Hai Bodong at tumangala kay Xiaoyan. Sa mahinang boses, sinabi niya,
Wala akong pakialam kung gaano kabihira ang mga halamang iyon, bibigyan kita ng 1 taon. Sa loob ng taong ito, babantayan kita at paprotektahan ang iyong kaligtasan. Gayunpaman, kailangan mong pagsamasamahin ang mga halamang iyon at pagkatapos ay tulungan akong pinuhin ang Spiritual Recovery Purple Pill sa panahong ito. Kung hindi, kung gumugugol ka ng ilang taon sa pagkolekta ng mga halamang gamot, hindi ba ibig sabihin na manatili ako sa iyong panig ng ilang taon? Oh, walang problema. Nang marinig ito, bahagyang kumaway si Xiaoyan at sumagot. Nakangiti at tumatango-tango, naisip niya. Isang dawang level na bodyguard, mabibilang ito bilang isang bihirang pangyayari. Sa hinaharap, maaaring masaktan niya ang napakapangit at malupit na Misty Cloud Sect at ang pagkakaroon ng ganoong kalakas at karanasang tao sa tabi niya ay magliligtas sa kanya ng maraming lakas. Bagamat palihim na inilagay ni Yao Lao at Xiaoyan ang isang bagay sa katawan ni Hai Bodong, hindi naglakas loob si Xiaoyan na sabihin ang mga bagay na iyon ng malakas. Ano man ang mangyari, si Hai Bodong ay isang dawang practitioner pa rin na may napakataas na dignidad. Maari siyang makipagtransaksyon sa iba ngunit talagang hindi niya kinukonsinti ang mga pagbabanta. Kung talagang pinilit ni Xiaoyan na gamitin ang bagay na ito sa loob ng katawan ni Hai Bodong para ma-stress siya at pilitin siyang maging tagapag-alaga niya. Sa sandaling marinig niya ito, ang dating kinikilalang Jiama Empire Ice Emperor, ay babulay-walayin ang sarili niyang buhay at agad na aatake sa galit. Mula sa pakikipag-away sa isang dawang na nabaliw, kahit nasa proteksyon ni Yao Lao, ay tiyak na hindi magtatapos sa magandang resulta. Sa makatuwid, kung posible na gumamit ng magkaparehong kasiya siyang mga kondisyon upang malutas ang problemang ito, natural na ito ang pinakamahusay na kinalabasan. Sa pagtingin sa bahagyang walang magawang mukha ni Hai Bodong, ang palad ni Xiaoyan ay marahang hinaplos ang Heavy Zuan ruler na nagtago sa ilalim ng kanyang itim na damit, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mapagmataas na ngiti. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol sa mga mapait na gawaing haharapin niya sa taong ito, kumuha si Hai Bodong ng isang piraso ng pergamino mula sa kanyang special na singsing at inihagis sa mesa, walang magawang sinabi. Ito ang bunga ng paglabas sa mga lansangan habang nagsasanay kakagabi. Ito ay isang magaspang na mapa ng angkan ng Mo, gamit ang mapa na ito dapat kang magkaroon ng tagumpay sa paghahanap ng batang babae na tinatawag na Qingling. Nang marinig ito, isang dampi ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Xiaoyan. Kinuha niya ang mapa at tiningnan ito ng mabuti. Hindi niya maiwasang umiling at bumulalas. Mukhang ang pagkuha kay Mr. Hai bilang bodyguard ay isang napakatalino na desisyon. Sa harap ng papuri ni Xiaoyan, bahagyang kumaibot ang bibig ni Hai Bodong, hindi masyadong nag-abala. Pagkatapos sukatin ang mapa, maingat na inilagay ni Xiaoyan ang mapa at tumayo. Ibinaba ang talukbong ng kanyang malaking itim na balabal, na naging dahilan ng biglang pagmumukha ni Xiaoyan na siya ay nababalot ng anino. Tara na, patungo sa Mo Clan. Sa kanyang katawan na nakabalot ng mahigpit, ngumiti si Xiaoyan kay Hai Bodong at lumingon sa pintuan ng silid para umalis. Sa likod niya, atubili ding isinuot ni Hai Bodong ang itim na roba, sinundan si Xiaoyan palabas ng silid. Pagkalabas ng silid, isinara ni Xiaoyan ang pinto sa likod niya, pagkatapos ay naglakad sa koridor, kasunod ang hagdan. Malapit sa pintuan ng inn, tahimik na nakatayo ang isang maselang babae na nakasuot ng masikip na gown na may kulay ng buwan. Ang kanyang katanji tanging mapang-akit na figure, na nakabalot sa balabal ng buwan, ay may kakaibang alindog. Sa sandaling ito, nakangiti siya at nasa tabi ni Linglin na masayang nakikipag-chat. Sa bulwagan, ilang maalab na tingin ang tahimik na nakatutok sa magandang malambot na katawan na iyon. Matapos ang mabagal na pagbaba sa huling paglipad ng hagdan, biglang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo, habang nakatingin sa harap ng pinto sa sandaling ito. Nang damilat ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang malabong bakas ng isang babaeng hindi maabot ang ugali sa damit ng buwan. Biglang nanlamig ang mga paa niyang gumagalaw. Parang tinamaan ng kidlat si Xiaoyan at naninigas agad. Battle Through the Heavens. Kabanata 252. Nolan Yanran. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig sa babaeng nakadamit ng buwan na tumatawa ng matamis at mahina sa tabi ng pangunahing pinto.
Ang kanyang mukha na natatakpan sa ilalim ng madilim na anino ay biglang naging maitim mula sa isang nakangiti. Bagamat 3 taon na ang lumipas at pareho silang nagkaroon ng malalaking pagbabago, nakikita pa rin niya ang layaw na anino ni Nolan Yanran sa babaeng iyon. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom at ang kanyang mga kuko ay tumusok sa kanyang mga palad, na naglalabas ng mga alon ng pumipintig na sakit. Sa hindi kumukurap na mga mata, tinitigan ni Xiaoyan ang mga nakasimangot at mga ngiti ng babaeng nakasuot ng buwan. Isang galit na mahirap kontrolin ang biglang lumabas sa kanyang puso. Malamang na gumugol siya nitong huling 3 taon sa Mystic Cloud Sect ng maginhawa. Ano naman sa kanya? Siya ay makitid na umakyat mula sa talam ng kamatayan ng hindi mabilang na beses. Marahil ay hindi niya alam ngunit sa tuwing malapit nang maabot ni Xiao Yao ang limitasyon ng kung ano ang maaari niyang hub-aiden sa kanyang malupit na pagsasanay, pilit niyang ikukuyom ang kanyang kamao at malupit na titiisin dahil sa kanya. Bahagyang nanginig ang katawan ni Xiaoyan. Halos kaagad, isang mabangis na chi ang biglang pumailang lang mula sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Xiaoyan. Si Hai Bodong, na naglalakad sa likuran ni Xiaoyan ay hindi maiwasang mawalan ng malay nang maramdaman niya ang walang pigil na chi ni Xiaoyan na lumalabas. Agad siya at nagmamadaling umiyak ng mahina sa likod ni Xiaoyan. Ang boses ni Hai Bodong na may dalang ilang nagyayelong daw chi ay ipinadala sa tainga ni Xiaoyan, na naging sanhi ng unti-unting pagbawi ng huli mula sa hindi maipaliwanag na emosyon na biglang umusbong sa kanyang puso. Nakalanghap si Xiaoyan ng malamig na hangin at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang puso, tahimik siyang bamulong. Napaka hindi inaasahan. Sa katunayan, ito ay hindi inaasahan. Sa loob ng 3 taon, ang magandang babae sa hindi kalayuan sa kanyang harapan ay halos naging motibasyon para sa pilit niyang tiisin ang malungkot na mahihirap na pagsasanay. Ngayong bigla na lang niya itong nakilala. Ang mga emosyong nararamdaman niya ay halos naging dahilan upang kumilos siya ng biglaan at kalimutan ang lahat. Ito ay talagang hindi inaasahan. Unti-unti ding tumunog sa puso ni Xiaoyan ang nakakapagpatahimik na tawa ni Yao Lao. Dahil nakasama niya si Xiaoyan sa mahihirap na pagsasanay sa buong panahon, natural na malinaw na naiintindihan ni Yao Lao kung anong uri ng malalim na tatak ang nasa puso ni Xiaoyan ng babaeng nasa harapan. Kahit na ang imprint ay naiwan pagkatapos niyang tapakan ang pagmamataas ni Xiaoyan, anuman ang sinabi ng isa, ang posisyong hawak ng babaeng ito sa puso ni Xiaoyan ay maaaring maihambing kay Zhon'er na labis na pinapahalagahan ni Xiaoyan. Siyempre, magkaiba ang direksyon at emosyon ni Xiaoyan sa dalawa. Mula sa isang tiyak na pananaw, kung ang isang babae ay maaaring maging sanhi ng isang lalaki na maalala ang kanyang mabangis sa bawat sandali, siya ay tila nagtagumpay anuman ang kanyang intensyon. Iniunat ni Xiaoyan ang kanyang kamay sa itim na roba, gumamit si Xiaoyan ng napakalakas na lakas upang kuskusin ang kanyang mukha hanggang sa may matingkad na pula ang lumabas sa kanyang maislan at makisig na mukha. Noon lang tumigil si Xiaoyan. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Sa wakas, unti-unti niyang natapos ang pagsasaayos ng kanyang kalooban. Ang kanyang tingin ay naglalaman ng kaunting lamig habang ito ay tumawid kay Nolan Yanran at sa matandang katabi niya na nag-iwan din ng masamang impresyon kay Xiaoyan. Sa kanyang puso, mahina niyang tinanong. Guro, maaari mo bang suriin kung ano ang kanyang kasalukuyang lakas? Nang marinig ito, natahimik sandali si Yao Lao. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya. Hindi kaya. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang lumubog ang puso ni Xiaoyan. Natigilan siya habang hindi sinasadyang sumigaw sa kanyang puso. Hindi kaya. Paano iyon? Sa lakas ng guro, hindi mo talaga malalaman ang pundasyon niya. Huwag mong sabihin sa akin na sa 3 taon na ito ay tumaas talaga siya sa isang dawwang o mas mataas. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nang makita si Xiaoyan na nawawalan ng sarili sa ganoong lawak, hindi alam ni Yao Lao kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Ipinagpatuloy niya. Hindi dahil sa kanya na nagreresulta sa hindi ko masuri ang kanyang tunay na lakas. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang layer ng energy film. Ito ang layer ng energy film na humaharang sa aking spiritual perception mula sa pagsisiyasat. Sa aking karanasan, dapat siyang may dalang isang uri ng bagay na maaaring maputol ang pagsisiyasat ng mga tao.
Sa makatuwid, hindi ka dapat mag-alala ng labis. Kapag inawi mo siya sa hinaharap, natural na malalaman ang kanyang tunay na lakas. Naaaliw si Yao Lao. Ho! Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Dahan-dahan niyang pinigilan ang emosyon sa kanyang puso, inikat ang kanyang ulo at mahinang sinabi kay Hai Bodong sa kanyang tabi. Ayos lang ako. Anong nangyari sa iyo? Medyo nagulat si Hai Bodong habang nakatitig sa binata sa gilid niya na nakatikip sa ilalim ng itim na roba. Sa panahong ito ay nagkakilala sila, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Hai Bodong si Xiaoyan na nawala sa sarili hanggang sa puntong hindi na niya makontrol ang chi sa kanyang katawan. Wala lang. Hindi malinaw na umiling si Xiaoyan. Pagkatapos ay itinaas niya ito ng bahagya at napagtanto na maraming nakatulala na mga tingin ang ibinato sa kanya sa loob ng bulwagan dahil sa chi na bigla niyang hinayaan na sumabog kanina. Sa mga titig na ito, malinaw na naramdaman ni Xiaoyan ang isang malamig na titig na may kaunting pag-usisa. Bahagyang itinaas ang kanyang ulo, dumaan ang kanyang tingin sa itim na takip at nagkataong nakipagpalitan ng tingin sa babaeng nakasuot ng buwan na nakatayo sa tabi ng pangunahing pinto. Tinitigan niyang mabuti ang maganda at gumagalaw na anyo. Mula sa loob, malabo pa niyang nakikita ang profile ng dalaga noon. Dahan-daang huminga, ang kamao ni Xiaoyan ay marahang dumampi sa kanyang dibdib at pilit na pinipigilan ang bakas ng galit na muling umakyat sa kanyang puso. Hinarap niya si Hai Bodong sa tabi niya at marahang sinabi. Tara na. Nang makita ang mga kilos ni Xiaoyan na naging hindi maipaliwanag ng ilang sandali, si Hai Bodong ay nalilito. Maya-maya pa, dama po ang kanyang tingin sa babaeng nakasuot ng buwan sa main door at magkasalubong ang kanyang mga kilay. Sa puso niya, parang may malabo siyang naiintindihan. Walang magawang umiling si Hai Bodong at mabilis na sumunod. May isa sa harap at isa sa likod, naglakad sina Xiaoyan at Hai Bodong patungo sa pangunahing pinto. Tinitigan ang dalawang misteryosong tao na ang buong katawan ay nakabalot sa itim na damit, medyo interesado si Nolan Yanran habang kinukusot niya ang kanyang mahabang pilikmata. Ang kanyang tingin ay tumigil saglit sa katawan ni Xiaoyan. Sa hindi malamang dahilan, ang taong nakasuot ng itim na taong ito ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Siyempre, natural ang pakiramdam na ito, hindi ang tipo ng lalaki at babae. Sa halip, ito ay parang pakiramdam ng isang kaaway. Hinaplos ng maputing kamay ni Nolan Yanran ang kanyang noo habang itinapon sa kanyang ulo ang medyo katawa-tawa at hindi maipaliwanag na pag-iisip. Itinagilid niya ang kanyang ulo sa mata si Linglin sa kanyang tabi at mahinang tumawa. Sa tingin ko dapat silang dalawa ang nakasakit sa iyo kahapon, tama ba? Tinanggo ni Linglin ang kanyang ulo sa kahihiyan. Ang sulok ng kanyang mga mata ay tumawid sa dalawang itim na damit na medyo nahihiya. Alam niya na kahit ang katayuan niya, wala siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao sa paningin ng mga ganoong malalakas na tao. Kung talagang pinagalitan niya ang mga taong ito, hindi katakataka kung papatayin siya ng mga ito sa galit. Nang makitang tumango si Linglin, lumingon si Nolan Yanran at marahang tinanong si Geye. Tito Ge, nakikita mo ba ang lakas ng dalawang taong ito? Miss, hindi mo ba masyadong pinahahalagahan itong mga lumang buto ko? Nang marinig ito, mapait na tumawa si Geye at umiling. Ang malabo niyang tingin ay parang agila habang nakatitig sa dalawang taong dahan-daang naglalakad. Antong hininga siya. Hindi ko makita sa pundasyon ng alinman sa mga taong ito. Maliwanag, ang kanilang mga lakas ay higit pa sa akin. Nang marinig ang mga salitang ito ni Geye, ang pagkabigla ay dumaan sa magandang mukha ni Nolan Yanran. Sa loob ng 3 taon na ito, matagumpay na nagtagumpay si Geye sa pagkakaroon ng lakas ng 2-star Dowling mula sa 2-star Dadoshi noon. Bagamat kasangkot dito ang tulong ng medicinal pill ni Elder Guhi, ang kanyang kasalukuyang lakas ay maaaring ituring na isang malakas na tao. Ang isang taong makakakuha ng ganoong pagsusuri mula kay Geye ay malamang na may lakas ng 5 bituin o kahit 7 bituin na si Dowling pataas. Talagang totoo ang sinabi ni Guro. Talagang napakaraming matatapang na tao ang nagtatago sa Jiama Empire. Marahan na antong hininga si Nolan Yanran sa kanyang puso. Bagamat may intensyon siyang makilala ang gayong malalakas na tao,
Malinaw na ipinahihiwatig ng pananamit ng dalawang tao na ayaw nilang malaman ng iba ang kanilang pagkakakilanlan. Dahil ganito ito, natural na hindi magkukusa si Nolan Yanran na magdulot ng paghamak sa kanyang sarili. Hindi alintana kung paano ito sinabi ng isa, ang kanyang katayuan ay hindi nagpapahintulot sa kanya na ibaba ang kanyang sarili sa ganitong paraan. Junior Yanran, hahaha. Paumanhin talaga. Maraming nangyari sa clan nitong mga ilang araw na naging dahilan para muntik na naming mapabayaan ang importanteng bisita namin. Isang malinaw na tawa ang biglang umalangaw mula sa main entrance. Maya-maya pa ay pumasok ang isang gwapong binata na puno ng ngiti ang mukha. Hinarap niya si Nolan Yanran at matalik na sinabing nakangiti. Pagtingin sa gwapong binata na pumasok sa pinto, bahagyang huminto ang mga yabag ni Xiaoyan. Isang kakaibang pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso. Ito ay dahil napagtanto niya na ang binatang ito ay ang binatang gwapong kasama ni Nolan Yanran sa tahanan ng Xiao Clan 3 taon na ang nakakaraan at naging dahilan ng paghanga sa kanya ng mga romantikong babae sa clan. Hihihi. Mukhang positibo talaga ang paligid ngayon. Nagsama-sama na naman talaga itong 3 tao. Umiling si Xiaoyan at malamig na sinabi sa kanyang puso. Senior Molly, masyado kang magalang. Sumili ang ngiti sa kanyang magandang mukha nang biglang sinabi ni Nolan Yanran sa binata. Nakareserba at hindi na naging malumanay ang ngiti dahil sa init ng mga mata ng binata. Nang makita ang malambot na ngiti ni Nolan Yanran, isang pagkabigo ang mabilis na sumili sa mga mata ng binata na tinatawag na Molly. Pagkaraan ng ilang taon na magkasama, ang ginang na itinuturing niyang Diyosa sa kanyang puso ay tila walang anumang emosyon sa kanya. Ito ay talagang naging dahilan upang makaramdam siya ng kalungkutan sa kanyang puso. Mabilis na naitago ang pagkabigo sa mga mata ni Molly habang nakangiti at sinabing, Junior Yanran, bakit hindi ka sumama sa akin sa Mo Clan mamaya? Nagkataon na nasa parehong direksyon ito. Nang marinig ito, bahagyang nag-alinlangan si Nolan Yanran bago agad na tumango ng may ngiti. Nang makitang tumango si Nolan Yanran, medyo natuwa si Molly sa kanyang puso. Ano man ang nangyari, mayroong kahit ilang mga resulta pagkatapos na mamuhay ng magkasama sa loob ng ilang taon. Kung ibang tao ang nagtanong nito, maaaring tanggihan ni Nolan Yanran ang imbitasyong ito sa kanyang nakalaan na paraan. Sa makatuwid, naniniwala siya na sa kanyang pambihirang talento sa pagsasanay at mahusay na hitsura, ang hinaharap na pinuno ng Mystic Cloud Sect na ito ay hindi dapat makatakas mula sa kanyang palad hanggat nagpapatuloy siya. Basta magiging babae ko talaga siya sa hinaharap, sino sa Giama Empire na ito ang maglalakas loob na saktan ako? Tahimik na bumangon sa kanyang puso ang isang ligaw na ambisyon na walang alam. Biglang dama po ang tingin ni Molly kina Xiaoyan at Hai Bodong na dahan-daang naglalakad patungo sa pinto. Naalala niya ang ulat ngayon mula sa kanyang tiyuhin sa angkan at nagmamadaling humakbang pasulong. Puno siya ng ngiti habang pasulong para salubungin sila. Nang makita ang aksyon ni Molly, itinapon din ni Nolan Yanran ang kanyang tingin ng may kaunting interes. Medyo interesado din siya sa dalawang misteryosong taong nakasuot ng itim na damit. Hihihi. Dalawang sir, ako po si Molly ng Mo Clan. Kahapon, nabalitaan ko po na sinaktan kayo ni ate na hindi sinasadya. Pinadala po ako ng tatay ko para humingi ng tawad sa inyong dalawang sir. Ang ngiti sa mukha ni Molly ay mukhang sinsero. Ngayon ay isang masayang araw para sa angkan ng Mo. Kung ang dalawa sa inyo ay hindi takutol, maaari ba kayong dalawa na magbigay ng mukha at pumunta sa pagtitipon? Dapat sabihin na nang magsalita itong si Molly, tinakpan niya ang lahat ng anggulo at madaling nagbigay ng magandang impresyon sa mga tao. Gayunpaman, walang alinlangan na wala itong kaunting epekto kay Xiaoyan na mayroon ng negatibong damdamin sa kanya. Sa paghinto ng kanyang mga yapek, ang mga mata ni Xiaoyan ay tumingin kay Molly sa kanyang harapan na may bahagyang panunuya. Naisip niya sa kanyang puso. Kung malalaman ni Molly na ang taong iginagalang niya bilang Ginoo ay ang walang kwentang young master na kaya niyang harapin sa isang kamay noon, anong uri ng kawili-wiling ekspresyon ang ipapakita niya? Tumawa si Xiaoyan sa kanyang puso. Bahagyang inangat niya ang kanyang ulo at walang pakialam na sinabi. Hindi na kailangan ang iyong imbitasyon. Ang layunin namin ngayon ay magmadali sa Mo Clan.
Sa tingin ko hindi magtatagal, makikita na tayo ni Young Master Mo sa tahanan ng Mo Clan. Pagkasabi noon, dumiretso si Xiaoyan kay Mo Li at dahan-daang lumabas ang dalawa sa main door. Sa wakas, nawala sila sa kalye kung saan pumupunta at umalis ang mga tao. Nakatayo sa pangunahing pinto, bahagyang pinagdikit ni Nolan Yanran ang kanyang mga kilay. Sa mahinang boses, bumulong siya. Bakit ang boses na iyon ay nagbibigay sa akin ng pamilyar na pakiramdam? Battle Through the Heavens. Kabanata 253. Paghahanap at ang mabangis na ambisyon ng Mo Clan. Matapos dumaan sa ilang kalye na may magulong daloy ng tao, umikot sina Xiaoyan at Haibo Dong sa Yan City at naglakad ng halos kalahatian bago sila unti-unting nakarating sa tahanan ng Mo Clan na matatagpuan sa gitna ng lungsod. Nakatayo sa dulo ng kalye, tinitigan ni Xiaoyan ang punong tanggapan ng Mo Clan na parang maliit na kuta. Hindi niya maiwasang umiling. Ang Mo Clan na ito ay talagang karapat-dapat na tawaging pinakamalakas na clan sa silangang rehiyon ng Jiama Empire. Ang kuta na ito na mahigpit na sinigurado ay mangangailangan ng hindi kilalang halaga ng kayamanan upang may tayo. Sa matatayog na pader, may mga gwardya na nagtatanggol tuwing 10 metro. Sa ilang mga puwang, halos hindi makita ni Xiaoyan ang mga matalim na talam ng araw na kumikislap na may makapal na malamig na kinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang espiritual na pagdama ni Xiaoyan ay malabo na tumawid sa tuktok ng kuta. Nararamdaman niya na sa himpapawid sa itaas ng kuta, mayroong mahigit 10 site blockade na inilagay ng walang anumang blind spot. Ang sinumang gustong pumasok mula sa langit ay malamang na agad na babarilan ng hindi mabilang na mga palason na nakatago sa madilim na lugar hanggang sa ang isa ay maging isang tusok na porcupine. Ang higpit talaga ng depensa na ito. Mukhang medyo mahirap pumasok nang walang nakakapansin. Ang tingin ni Haibo Dong ay dumaan sa kuta at medyo nagulat na sinabi. Ito ay talagang medyo mahirap. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Marahil ay dahil ngayon ay kaarawan ni Mo Cheng, ngunit ang lakas ng pagtatanggol ng kuta ay tiyak na napalakas ng ilang beses. Sa ganitong uri ng airtight defense, mahihirapan sina Xiaoyan at Haibo Dong na pumasok ng hindi napapansin. Bakit hindi ako pumunta at kumuha ng 2 invitation card? Sabi ni Haibo Dong na nakakunot ang noo. Hihihi. Sa aming mga damit, isang tingin at kahit sino ay malalaman na wala kaming anumang mabuting intensyon. Bago nila malaman ang aming mga pagkakakilanlan, tiyak na hindi nila kami papapasukin. Ngumiti si Xiaoyan at umiling. Huminto ang kanyang tingin sa napakasigla at pagdiriwang ng daloy ng tao sa pangunahing pasukan ng tahanan ng Mo Clan. Ilang sandali pa, lumingon siya sa isang maliit na daanan, kumaway kay Haibo Dong at sinabing, "Sumunod ka sa akin." Naglakad silang dalawa sa maliit na landas, kumuha ng kalahating bilog sa labas ng tahanan ng Mo Clan at sa wakas ay huminto sa isang tahimik na lugar. Kakaunti lang ang mga taong naglalakad sa lugar na ito dahil sa malayong lokasyon nito. Bagaman mayroon pa ring mga patrol na inilagay sa pader ng kuta, ang depensa dito ay walang alinlangan na mas mahina kumpara sa kabilang panig. Nakatayo sa lilim ng isang luntiang puno, inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tahimik na pinagmamasdan ang ikot ng mga patrol na nagpapalit-palit sa dingding. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang dulo ng kanyang mga paa ay biglang tumapak sa lupa at ang kanyang katawan ay naging isang itim na anino na bumaril patungo sa tuktok ng pader ng kuta sa paraang parang kidlat. Mabilis na ikanaway ang kanyang palad at ang kulay berdeng apoy ay lumabas mula sa kanyang daliri. Mabilis at tumpak na hinampas nito ang mga gwardya na nagsasagupaan sa kanilang patrol. Ang mainit na temperatura ng Green Lotus Core Flame ay naging dahilan upang ang ilang mga gwardya ay hindi makapagbigay man lang ng dugong kumukulot na hiyawan bago sila naging mga bukol ng itim na kulay na abo na may napipintong tunog. Walang pakialam na sinulyapan ni Xiaoyan ang mga abo sa lupa. Dahan-dahan niyang iwinagayway ang kanyang manggas at isang banayad na simoy ng hangin ang bumukal, walisin ang lugar hanggang sa ganap itong malinis. Matapos makumplito ni Xiaoyan ang paglilinis sa site, tahimik ding nagwalas si Haibo Dong. Nagpalitan ng tingin ang dalawa bago sila mabilis na tumalon pababa mula sa pader ng kuta at iniwasan ang mga pangkat na nagpapatrolya na tila wala ni Kay Titing na agwat sa pagitan nila.
Ang kanilang mga katawan ay naging dalawang anino, na lumilipad sa madilim na mga anino ng mga gusali. Paano mo balak maghanap? Napakalaki ng tahanan ng Moa clan na ito. Kung may magsasabi sa iyo na walang nakatagong kwarto, sa tingin ko ay hindi ka maniniwala sa kanila. Kung patuloy nating hahanapin ang bawat silid, ilang araw ang aabutin. Nabaluktot ang katawan ni Hai Bodong sa isang madilim na anino. Ang chi sa buong katawan niya ay ganap na naalis sa sandaling ito. Sa dagdag na tulong ng saplot mula sa itim na roba ay naitago pa rin niya ang sarili kahit na maliwanag pa ang araw. Nang makita ang nakasanayang paraan na ito, malinaw na nagawa na rin niya ang ganoong bagay noon sa nakaraan. Walang magawang sinabi ni Hai Bodong ang mga salitang iyon habang pinagmamasdan niya ang mga nakapaligid na punong gusali. Minsan kong nakasama si Qinglin sa loob ng mahabang panahon, kaya medyo pamilyar ako sa kanyang chi. Mamaya, gagamitin ko ang aking spiritual strength para aiskan ang Mo clan. Hanggat hindi siya malalim sa ilalim ng lupa, dapat ay madetect ko siya. Inihayag ni Xiaoyan ang kanyang iniisip. Espiritual na lakas. Kahit na ang akin ay hindi rin mahina, ngunit hindi ito may kukumpara sa iyo, isang alchemist. Sa makatuwid, ang usapin ng paghahanap ay kailangan mong hawakan. Sabi ni Hai Bodong. Sige. Tulungan mo akong bigyang pansin ang sitwasyon sa paligid. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Nakapikit ang mga mata ni Xiaoyan habang ang makapangyarihang espiritual na lakas ni Yao Lao ay mabilis na bumasag sa kanyang katawan at naging mga ripple na mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Matapos kumalat ang espiritual na lakas, maraming nakapaligid na imahe ang mabilis na kumislap sa puso ni Xiaoyan. Gayunpaman, wala siyang nadiskubreng bakas ni Qinglin. Kasunod ng lalong malawak na rehiyon kung saan napalaganap ang espiritual na lakas, ang mga kilay ni Xiaoyan ay lalong pinagdikit. Pagkaraan ng mahabang panahon, maaari lamang niyang makuha ang kanyang lumaganap na espiritual na lakas nang hindi nakakuha ng anumang resulta. Pagkatapos nito, maingat niyang iniskan ang kanyang paligid. Dahil sa pangangailangan para kay Xiaoyan na maghanap ng eksakto, ang saklaw na maaaring saklawin ng espiritual na lakas ni Xiaoyan ay kailangang paliitin. Naging dahilan ito na kailangan niyang igalaw ang kanyang katawan sa tuwing kinakailangan upang payagan ang kanyang espiritual na lakas na magpatuloy sa pagscan sa ibang mga lugar. Matapos ipagpatuloy ang paghahanap ng humigit kumulang kalahating oras, sa wakas ay binuksan ni Xiaoyan ang kanyang mga mata na may malungkot na mukha. Hindi mo siya nahanap. Matapos makita ang ekspresyon ni Xiaoyan, alam ni Hai Bodong ang sagot. Gayunpaman, nakaugalian pa rin niyang magtanong. Ang Mo clan na ito ay dapat magkaroon ng ilang mga nakatagong silid na mahirap matuklasan. Kung hindi, imposible para sa tumpak kong pagscan na ito na hindi makakita ng kahit kay-titing na bakas. Tumingin ang mga mata ni Xiaoyan sa puwang sa dingding at tinitigan ang mga ganap na armadong gwardya na nagpapatrolya sa labas. Kumunat ang noo niya at nagsalita sa mahinang boses. Hinawakan ni Hai Bodong ang medyo maputi niyang balbas at sinilip ang ekspresyon ni Xiaoyan. Binanggit niya ng may pag-aalinlangan. Maaaring nakuha ng mga lalaking iyon sa angkan ng Mo ang bagay na kailangan nila. Ang babaeng Qinglin na iyon ay maaaring. Ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay nagmamadaling umikot ng ilang beses. Huminga siya ng malalim at muling bumungad sa kanyang isipan ang mahiyain na ugali ng batang babae na nagdulot ng kirot sa puso ng mga tao. Ibinuka niya ang kanyang bibig at makapal na sinabi. Kung ganito, wala akong pakialam na hugasan ng dugo ang Mo clan. Nang makita ang malamig na mukha ni Xiaoyan, walang magawang umiling si Hai Bodong. Nanahimik na lang siya at walang sasabihin para i-provoke siya. Malungkot ang mukha ni Xiaoyan habang nakasandal sa dingding. Dahil hindi niya kayang makipagkasundo sa sitwasyon, muli niyang ginamit ang espiritual na lakas ni Yao Lao para maghanap ng isa sa paligid para lamang makuha ang parehong resulta na walang anumang balita. Tinitigan si Xiaoyan na ang ekspresyon ay lalong naging madilim kasunod ng paglalim ng pagscan, umiling si Hai Bodong. Sinabi niya, kalimutan mo na ito. Direktang aksyon lang natin. Pagkatapos nating makuha ang Mo Cheng na iyon at bugbugin siya hanggang sa mamatay, sa palagay ko sasabihin niya sa atin. Nang marinig ito, nagpakawala ng mahinang hininga si Xiaoyan.
Ang mga kamao sa kanyang manggas ay mahigpit na nakakuyom. Maya-maya pa, bahagyang tumango siya at sinabi sa malambot at malamig na boses. Gayun din. Diretso tayong umatake. Nang sabihin niya ang mga salita, marahang iwinagayway ni Xiaoyan ang kanyang manggas. Ang kanyang mga daliri ay tumuntong sa lupa at ang kanyang katawan ay parang isang malaking agila habang siya ay madaling tumalon sa bubong ng mga gusali. Nilaibat ng kanyang tingin ang paligid. Pagkatapos nito, siya ay pugad malapit sa bubong ng mga gusali at mabilis na sumugod patungo sa pinakamalaking bulwagan sa gitna ng kuta. Sa likod niya, ang figure ni Hai Bodong ay parang isang nalaglag na dahon na lumulutang sa simoy ng hangin habang siya ay lumutang malapit sa likod ni Xiaoyan. Ipinakita ang kanilang bilis sa maximum, ang figure ni Xiaoyan at Hai Bodong ay nagbago sa dalawang malabong itim na linya. Sa isang iglap, sumugod sila sa layo na 100 metro. Nararamdaman na lamang ng mga nagpapatrolyang gwardya sa ibaba ng mga gusali ang kakaibang hangin na biglang lumakas. Sa oras na itinaas nila ang kanilang mga ulo ng may pagbabantay, hindi nila napansin ang anyo ng isang multo. Ang ilang mga tao ay nakaupo sa isang madilim, nakatagong silid. Muling, kumusta ang paghahanda sa bagay na ito? Sa upuan ng pinuno, isang maputi ang buhok na matandang nakasuot ng maputlang kulay abo na damit ay bamuka ang kanyang bibig at mahinang nagtanong. First Elder, nakumpirma ko na ang batang babae ay talagang nagtataglay ng maalamat na triple jade green snake flower pupils. Magalang na sagot ng isang medyo may edad na lalaki. Mabuti naman. Nang marinig ito, nagningning ang mga mata ng matanda. Isang pananabik ang hindi sinasadyang bumalatay sa kanyang mukha. Tumawa siya ng masama. Hindi inaasahan na ang Moklan natin ay magkakaroon ng ganitong swerte sa pagkakataong ito. Nagawa talaga nating makilala ang isang triple jade green snake flower pupils na hindi pa nagmature. First Elder. Ang triple jade green snake flower pupils ba ay talagang kasing ganda ng sinasabi sa alamat? Mahinang tanong ng medyo may edad na kanina. Hihihi. Baka mas malaki ito. Hindi mo ba nakita ang malaking ahas na may 2 ulo na nagpoprotekta sa batang babae na iyon? Iyan ay isang klaseng dowling na nagbabantay na hayop. Kung hindi dahil sa triple jade green snake flower pupils, sa tingin mo ba ay makokontrol niya ito gamit ang kanyang lakas na hindi gaya ng isang dowsy? Hanggat maaari nating makuha ang pares ng mga mata na iyon at pagkatapos ay sanayin ito hanggang sa ito ay umabot sa kanyang kapanahunan, sino sa GMA Empire na ito ang maglalakas loob na makipaglaban sa atin? Kapag dumating ang oras na iyon, magagawa ko pang makipaglaban kahit na sa yun na iyon. Kailangan pa ba tayong umasa sa Mystic Cloud Sect? Kung mailigtas natin ang tribute na ibinibigay natin sa kanila bawat taon, ang bilis ng pag-unlad nito ngayon. Malakas na hinampas ng palad ng matanda ang ibabaw ng mesa habang sinasabi ang mukha na puno ng ayaw. Nang harapin ang galit na mga salita ng matanda, ang natitirang mga tao ay hindi nang ahas na hamarang at nagmamadaling tumango lamang. Tama. Mayroon bang ulat mula sa mga taong ipinadala natin sa Rock Desert City? Naayos na ba ang Desert Metal Mercenary Company na iyon? Matagal na silang nakatira kasama ang batang babae at maaaring natuklasan ang sikreto ng kanyang mga mata. Ang ganitong bagay ay tiyak na hindi dapat ikalat sa paligid. Kaya't kailangan nilang mamatay. Biglang sabi ng matanda sa makapal na boses na tila may naalala. Wala pa. Ngunit sa lakas ni Moran at ng iba pa, sa tingin ko ay dapat itong mangyari sa lalong madaling panahon. Sandaling nag-alinlangan ang isang tao bago sumagot. Ay relay ang impormasyon at hayaan silang magmadali. Matapos linisin ang Desert Metal Mercenary Company, mas mabuti kung patayin din nila ang lahat ng Sand Mercenary Company nang walang nakakaalam. Hindi tayo maaaring mag-iwan ng anumang maluwag na katapusan. Malamig na sabi ng matanda. Oo, sir. Bahagyang tumango ang matanda. Ang nanginginig niyang kamay ay marahang kumatok sa mesa nang bigla siyang nagtanong. Nalaman mo na ba ang background ng 2 taong nakaitim na damit na iniulat ni Molly kahapon? Hindi. Ang 2 taong iyon ay tila biglang lumitaw. Wala kaming kahit katiting na impormasyon tungkol sa kanila. Napangiti ng mapait ang middle-aged na lalaki at sumagot.
Subukang magpadala ng mga tao upang bigyang pansin sila. Nararamdaman ko tuloy na may mali sa 2 taong ito. Pagkatapos makumplito ang pagdiriwang ngayon, sisimulan na nating i-transplant ang mga mata ng batang babae na iyon. Natatakot ako na baka may mangyari kung maghihintay tayo ng matagal. Nakakunot ang noo ng matanda habang malamig na nagsasalita. Oo, sir. Magalang na sabi ng medyo may edad na. Bahagya siyang nag-alinlangan bago sinabing. First Elder, dumating na rin si Nolan Yanran sa lungsod ng yan. Oo, alam ko. Tumanggo ang matanda. Isang liwanag ang sumilay sa kanyang maislan na matandang mata at sinabi niya. Hayaan mo si Molly na gumastos ng higit na pagsisikap kay Nolan Yanran. Kung maaari siyang magkaroon ng relasyon sa kanya, kung gayon sa tulong ng Nolan Clan at ng Misty Cloud Sect, ang posisyon ng ating Mo Clan ay mabilis na makakabangon. Kapag dumating ang oras na iyon, ang 3 iba pang malalaking angkan ay hindi na makakalaban sa atin sa rehiyon. Ayon sa sinabi ni Molly, ang Nolan Yanran na iyon ay tila mahirap pigilin. Pagkatapos ng mahabang panahon na pananatili sa isang babaeng tulad ni Yunyon, hindi na siya ang parehong sentimental na babae tulad ng ilang taon na ang nakakaraan. Kapag nakikitungo sa ganitong uri ng mapagmataas na karakter sa isang babae, ang mainit na pamamaraan ni Molly ay hindi magkakaroon ng malaking epekto. Kung walang pagbabago, sabihin sa kanya na mag-isip ng iba pa. Hanggat maaari niyang makuha ang babae na maging manugang ng ating Mo Clan, hindi ako tumututol sa kanya sa paggamit ng anumang mga taktika na mali. Sabi ng matanda na may nakakatakot na ngiti. Nang marinig ito, ang ilang mga tao sa silid ay nagpalabas ng malazwa at tuyo na tawa. Maliwanag, bilang mga lalaki, malinaw na malinaw sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng underhanded tactics. Sige. Kailangan pa rin sa labas na kontrolin ang sitwasyon. Ngayon, ipaalam sa mga nasasakupan para mas bigyang pansin. Bukod pa rito, magpadala ng mas maraming tao para masuri ng mabuti ang lugar kung saan kinukulong ang batang babae. Hindi natin dapat hayaang may mangyari sa ngayon. Utos ng malalim na boses ng matanda. Oo, sir. Magalang na tumawag ang ilang tao bilang tugon. Agad silang tumayo at dahan-daang umalis sa kwarto. Misty Cloud Sect, sandali lang. Maya-maya, isusuka ka ng Mo Clan ko sa lahat ng kinain mo. Sa madilim na silid, kumaibot ang mukha ng matanda nang mahinang lumabas ang isang ganid. Battle Through the Heavens. Kabanata 254. Mo Alliance. Ang maluwag na malaking bulwagan ay punong-puno ng mga tao at napakasigla. Isang masayang kapaligiran ang bomb-alot sa loob nito. Sa mga espesyal na upuan na inayos sa bulwagan, maraming pinuno o kinatawan na nagmula sa silangang mga rehiyon ng Jiama Empire ang nakaupo. Bagamat maraming tao ang nababalisa sa pagbagsak ng Mo Clan, kailangan pa rin nilang gawin ang mga surface action na ito ng maayos kapag nahaharap sa pinakamalakas na lakas sa silangang rehiyon ng Jiama Empire. Sa upuan ng pinuno sa loob ng bulwagan, isang maputi ang buhok na matandang nakasuot ng magandang damit ay nakakuyom ang kanyang mga kamay at binabati ang mga panauhin na paparating at pababa sa kanya. Tila labis siyang nag-e-enjoy sa pagiging focus ng hindi mabilang na mga nakakainggit na titig. Ang saya sa mukha ng matanda ay sinabayan pa ng isang mapagmataas na ngiti na hindi naputol. Ang matanda ay ang unang elder ng Mo Clan, si Mo Cheng. At the same time, isa rin siyang haligi ng Mo Clan. Kinuha niya ang karamihan ng kredito para sa Mo Clan na magkaroon ng kasalukuyang katayuan nito. Ang pagdating ng gobernador ng lungsod ng yan, Lord Boer. Isang malakas at malinaw na abiso mula sa pangunahing pinto ang ipinadala sa bulwagan, dahilan upang bahagyang tumahimik ang maingay na bulwagan. Maraming mga kakaibang tingin ang natangay patungo sa pangunahing pinto. Karaniwan, ang mga opisyal mula sa imperyo ay hindi magkukusa na sumali sa pagdiriwang ng mga lokal na lakas. Gayunpaman, ang gobernador na ito ng lungsod ng yan ay dumating upang bumati sa harap ng malaking pulutong. Ang pagkilos na ito ay naging dahilan upang maunawaan ng lahat sa kanilang mga puso na ang Mo Clan na ito ay nagbukas na ng lahat ng mga joint sa loob ng lungsod ng yan. Nang makuha ang suporta mula sa mga opisyal pati na rin ang pagkakaroon ng suporta ng Misty Cloud Sect,
hindi nakapagtataka kung bakit tumaas ang lakas ng Mo clan nitong mga nakaraang taon. Bahagya pa nilang pinanghahawakan ang pakiramdam na sila lang ang pinuno ng lahat ng lakas sa silangang rehiyon. Hihihi. First Elder Mo Cheng, binabati kita. Sa pangunahing pintuan, isang grupo ng mga tao ang nagkumpol-kumpol sa paligid ng isang nasa katanghaliang gulang na matabang lalaki na nakadamit ng maningning. Sa mukha na puno ng ngiti, magiliw na sinabi ng huli kay Mo Cheng sa entablado. Hihihi. Lord Boer, nabagabag ako sa iyong pagdating ng personal. Mangyaring pumasok. Ngumiti si Mo Cheng sa taong matabang ito na nangisda ng malaking halaga ng kayamanan mula sa angkan ng Mo nitong ilang taon. Isang nagyayelong hangarin na pumatay sa puso ni Mo Cheng. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay may ngiti habang ang kanyang abang kamay ay nakaturo sa isang espesyal na upuan sa platform sa tabi niya. Pagkatapos ng isang nakangiting pakikipag-usap sa gobernador na ito ng lungsod ng Yan, isa pang malakas at malinaw na paunawa ang tumunog mula sa pangunahing pinto. Ang pagdating ng pinuno ng Ye Clan, Mr. Ye Kong. Nang marinig ang pangalang ito, saglit na natigilan si Mo Cheng. Agad na bumungad sa kanyang mukha ang isang ekspresyon na nasa pagitan ng pagngiti at hindi pagngiti. Ang Ye Clan na ito ay isa sa 3 pang malalaking angkan sa hilagang silangang rehiyon. Bagamat ang lakas nito ay bahagyang mas mahina kaysa sa umuunlad na Mo Clan, pagkatapos ng maraming taon ng akumulasyon, ang lakas ng Ye Clan ay hindi mababawasan. Ang dahilan para ipakita ni Mo Cheng ang ganitong uri ng ekspresyon ay natural dahil sa mismong pagdating ng pinuno ng Ye Clan upang batiin siya. Sa normal na mga pangyayari, ang relasyon sa pagitan ng 4 na malalaking angkan ng hilagang silangang rehiyon ay parang apoy at tubig. Ang isang bagay tulad ng pagdiriwang para sa kabilang partido ay isang bagay na tiyak na hindi nila gagawin. Gayunpaman, ang kasalukuyang medyo hindi inaasahang aksyon ng Ye Clan ay malinaw na nagpapahiwatig na gusto nilang humingi ng pabor at sumuko. Malinaw, habang ang lakas ng Mo Clan ay tumataas, ang pakiramdam ng Ye Clan ng puot ay nayanig din ng malaki. Hahaha. Talagang napanatili ni Old Lord Mo Cheng ang kanyang kalusugan at lakas sa katandaan. Ang hilagang silangang teritoryong ito ay malapit ng ganap na kainin ng Old Lord. Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang payat ay tumawa ng malakas habang siya ay naglalakad papunta sa bulwagan bago humarap kay Mo Cheng sa entablado at nagsabi. Hihihi. Talagang hindi inaasahan na ang clan head na si Ye Kong ay nagmamadali din. Ang dating ako ay talagang pinarangalan. Tumawa si Mo Cheng habang nakikipag-usap kay Ye Kong na may mababaw na ngiti bago siya dinala sa mas mataas na upuan. Kasunod nito, sunod-sunod na dumating ang malaking bilang ng mga pinunong may matataas na katayuan mula sa iba't ibang lakas sa hilagang silangang rehiyon ng Jiama Empire. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang maingay na bulwagan na ito ay aktwal na nakakalap ng humigit kumulang 70 hanggang 80% ng mga lakas sa hilagang silangang rehiyon na ito. Ito ay maaaring ituring na isang bihirang grand event. Pagtingin sa bulwagan na puno ng mahahalagang bisita, ang ngiti sa mukha ni Mo Cheng ay lalong naging siksik. Sa hilagang silangang rehiyon, maliban sa kanilang Mo Clan, walang ibang mga angkan na may ganitong uri ng kakayahan sa pagtitipon. Ang ngiti sa mukha ni Mo Cheng sa wakas ay naging parang chrysanthemum na namumulaklak matapos marinig ang isa pang paunawa. Personal siyang bumaba mula sa plataporma at nagmamadaling humakbang patungo sa pangunahing pinto. Bilang sentro ng buong lugar, ang pagkilos ni Mo Cheng ay natural na napansin ng lahat. Nang makita nilang personal talaga siyang lumabas para bumati, natigilan ang lahat. Hindi nila napigil ang bamulong ng pribado sa kanilang mga sarili. Sa silangang rehiyong ito, hindi marami ang maaaring maging dahilan upang ang unang elder ng angkan ng Mo ay magbigay ng ganoong tame time na pagtrato. Sa main door, nagkumpol-kumpol ang isang grupo ng mga tao. Ang pinuno ng grupo ay isang babae na nakasuot ng kulay buwan na damit, na gumagawa ng magagandang hakbang habang dahan-daang pumasok sa pangunahing pinto. Ang kanyang maganda at gumagalaw na mukha ay may malabong ngiti. Ang paminsan-minsang mga tao sa paligid na nakakakilala sa kanyang pagkakakilanlan ay hindi maiwasang magpanggap na puno ng pagkabigla. Hahaha. Pamangkin Nolan, hindi ko inaasahan na personal kang darating.
Ang presensya mo ay talagang nagbibigay liwanag sa lahat ng Mo clan namin. Pagtingin sa dalagang nakasuot ng buwan, lumawak ang ngiti sa mukha ni Mo Cheng. Lumapit siya dahil ang kanyang address ay sobrang mapagmahal. Ito talaga ang personal na disipulo ng pinuno ng Misty Cloud Sect, si Nolan Yanran. Hoy, hindi nakakagulat na sabik itong si Mo Cheng. Malamang na ipagmamalaki ng matandang ito ang kaganapang ito dahil alam ng Diyos kung gaano katagal. Mukhang tinitingnan ng Misty Cloud Sect ang Mo clan na may pagtaas ng kahalagahan. Sa pagkakataong ito, kahit na ang magiging pinuno ng Misty Cloud Sect ay nagmamadali na. Matapos makilala ang pagkakakilanlan ng magandang babae na nakasuot ng buwan, lahat ng tao sa malaking bulwagan ay puno ng inggit habang sila ay tahimik na bumantong hininga. Ang Misty Cloud Sect, ang napakalaking nilalang na ito na nakatayo sa rurok ng Jiama Empire, ay walang alinlangang nagtataglay ng isang malakas na puwersang pang-pressure, tulad ng isang mataas na taluktok ng bundok na masyadong mataas upang maabot, sa puso ng mga ito mula sa gitna hanggang sa ibabang antas ng lakas. Ang kakayahan ng angkan ng Mo na matali sa kanila ay naging sanhi ng pamumula ng hindi kilalang bilang ng mga taong naninibugho. Masyadong magalang si Elder Mo Cheng, si Yanran ay sumusunod lamang sa utos ng guro. Isang beses na lumipad ang tingin ni Nolan Yanran sa loob ng bulwagan. Nakita niya na kasama sa mga taong ito ang mga pinuno ng 70 hanggang 80% ng mga lakas sa silangang rehiyon. Isang hindi kilalang at nagulat na pakiramdam ang bumungad sa malalalim na bahagi ng kanyang magagandang mata nang ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing may tipid ng ngiti. Hihihi. Pamangkin Yanran, Elder Gaye, mangyaring pumasok. Pagkatapos tumawa ng malakas kina Nolan Yanran at Gaye sa likod niya, tumalikod si Mo Cheng at personal na pinangunahan ang daan. Inakay niya ang dalawa hanggang sa upuan ng pinuno bago umupo sa tabi ng dalawa. Tumawa siya ng malakas habang patuloy sa pakikipag-usap sa kanilang dalawa. Sa maingay na malaking bulwagan, maraming nakakubli na mga tingin ang paulit-ulit na dumampi sa magandang katawan ni Nolan Yanran. Ang babaeng ito na sinasabing maaaring maging taong namamahala sa Misty Cloud Sect sa hinaharap ay walang alinlangan na naging sentro ng malaking bulwagan. Ang pinuno ng angkan ng Ye, si Ye Kong, sa kabilang panig ay may mukha na puno ng inggit habang nakatingin kay Mo Cheng na magiliw na nakikipag-usap at nakikipagtawanan kay Nolan Yanran. Maya-maya pa, walang magawa ang puso niya habang puno ng pait ang mukha niya. Bagamat gusto niyang magpakapal ng balat at lumapit sa magiging Misty Cloud Sect leader para paglapitin ang kanilang relasyon, mapait na ngumiti lang siya at umiling pagkatapos timbangin ang kanilang mga status. Itinaas niya ang tasa ng tsaa sa kanyang tagiliran at marahas na ibinuhos sa kanyang bibig. Sa kanyang puso, nagkalkula na siya kung dapat ba siyang makipagtulungan sa Mo clan sa lalong madaling panahon upang maiwasang biglaan at tuluyang matapos ng Mo clan, na ang lakas ay tataas sa hinaharap. Nang ang bawat isa sa bulwagan ay may iba't ibang iniisip sa kanilang mga puso, dalawang itim na nakadamit na figure ng tao ang dumating sa lahat. Sila ay misteryosong lumitaw at ang kanilang mga paa ay mahinang tumuntong sa crossbeam. Ang kanilang mga tingin ay dumaan sa bulwagan, huminto saglit kay Nolan Yanran bago lumipat kay Mo Cheng sa tabi. Ang taong iyon ba ay ang first elder ng angkan ng Mo, si Mo Cheng, na tinatawag ding Verdugo ng Mo ng mga tao? Mahinang tanong ni Xiaoyan habang ang kanyang tingin ay damapo sa nakangiting mukha at payat na matanda. Oo, bahagyang tumango si Hai Bodong. Inikat niya ito para harapin si Xiaoyan at sinabing, ano ang susunod mong balak gawin? Basagin ang buong lugar. Ayon sa sinabi mo, bubugbugin muna natin ang matandang bastos na iyon hanggang sa masugatan siya ng malubha at pagkatapos ay hayaan nilang ibigay sa kanila ang tao. Si Mo Cheng ay halos parang isang haligi na hindi maaaring mahulog sa Mo clan. Sa makatuwid, sa tingin ko ay dapat may halaga ang kanyang buhay. Ang palad ni Xiaoyan ay nakapasok sa kanyang manggas habang malamig siyang nagsasalita. Ang kanyang tingin ay parang isang makamandag na ahas habang matamang nakatitig kay Mo Cheng. Napakasayang tao. Nakilala niya talaga si Xiaoyan, ang halimaw na ito, sa ganoong araw. Nang marinig ito, tumango si Hai Bodong habang nagtagal siya ng ilang minuto para tahimik na naawa kay Mo Cheng sa ibaba na namula sa tagumpay.
Sa malaking bulwagan, sa wakas ay tumigil si Mo Cheng sa kanyang pag-uusap at dahan-daang tumayo. Ang kanyang tingin ay tumingin sa paligid sa mga lakas mula sa iba't ibang lugar sa bulwagan. Ngumiti siya at pinagdikit ang mga kamay. Kaagad, unti-unting tumahimik ang maingay na kapaligiran. Maraming tingin ang nabaling sa kanya. Hihihi. Lubos akong nagpapasalamat na lahat kayo ay nakadalo sa piging ng mga lumang buto ko na ito. Sa tingin ko malinaw na nakasulat sa mga invitation card na mayroon ang bawat isa sa inyo. Ang pangunahing layunin ng pagtitipon sa pagkakataong ito ay upang pag-usapan ang isang mahalagang bagay sa lahat. Nang makitang unti-unting huminahon ang kapaligiran, ngumiti si Mo Cheng at sinabi. Nang marinig ang mga salitang ito ni Mo Cheng, ang mga tainga ng lahat ng tao sa bulwagan ay agad na naging patayo. Kamakailan lamang, pagkatapos ng isang talakayan sa loob ng aming Mo Clan, kami ay naghahanda na bumuo ng isang Mo Alliance. Ang alyansang ito ay hindi anumang mahigpit na organisasyon. Nilalayon lamang nitong hayaang magsama-sama ang ilang kalakasan na may magandang relasyon at pagkatapos ay magtulungan upang makakuha ng ilang napakagandang benepisyo para sa lahat. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng isang tao ay hindi maikukumpara sa lakas ng ilang mga angkan. Bukod dito, ipapangako ko sa lahat na narito na hanggat sasali ka sa Mo Alliance, ikaw ay magiging kaalyado ng Mo Clan at masisiyahan sa network ng impormasyon ng Mo Clan at tulong sa pakikipaglaban. Ano sa palagay ninyo lahat? Kung interesado ka sa Mo Alliance, lahat tayo ay maaaring magtulungan. Nakangiting sabi ni Mo Cheng. Nang marinig ang mga salita ni Mo Cheng, lahat ng tao sa bulwagan ay may iba't ibang ekspresyon. Bagamat maaaring sabihin ni Mo Cheng na ito ay hindi isang mahigpit na organisasyon, malinaw na kapag sila ay sumali sa tinatawag na Mo Alliance, ito ay magiging tulad ng pagkakaroon ng simbolo ng Mo Clan na nakatatak sa kanila. Maaaring makuha nila ang proteksyon mula sa angkan ng Mo ngunit ito ay hindi gaanong naiiba sa pagiging inkorporada sa angkan ng Mo. Ang loob ng bulwagan ay pumasok sa isang maikling katahimikan. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay may ilang mahina at maliliit na lakas na nagsabing handa silang sumali sa Mo Alliance ng sunod-sunod. Marami sa kanila ang nagpasya na umasa sa angkan ng Mo bago pumunta sa pagdiriwang na ito. Nang may nangunguna, ang ilan sa mga katamtamang laki na lakas na natatakot sa Mo Clan at natatakot na makapasok sila sa blacklist nito ay piniling sumali pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali. Nakaupo sa upuan ng pinuno, pinagmasdan ni Nolan Yenran ang lakas na patuloy na bumubuhos sa angkan ng Mo at ang kanyang mga kilay ay magkadikit ng walang nakakapansin. Marahan niyang iniling ang kanyang ulo at nakipagpalitan ng tingin kay Geye. Isang hindi kilalang kahulugan ang bumungad sa kanilang mga mata. Na may ngiti sa mukha, tinitigan ni Mo Cheng ang mga lakas na piniling sumali. Bagamat hindi masyadong malaki ang kanilang kasalukuyang bilang, hindi nababalisa si Mo Cheng. Ito ay paunang plano lamang niya. Nang magsimulang magpakita ng lakas ang angkan ng Mo sa hinaharap, naniwala siya na lahat ng nakaupo rito ay marunong pumili. Medyo mayabang na tumawa sa kanyang puso, ngumiti si Mo Cheng at sinabing. Bagaman medyo maluwag ang Mo Alliance, kailangan pa rin ito ng taong namamahala. Natural, si First Elder Mo Cheng ang pinakaangkop na maging tagapamahala. Bago natapos ni Mo Cheng ang gusto niyang sabihin, may isang nakakabigay puri na boses na umalangaw-ngaw sa bulwagan. Mayroon ding isang malaking bilang ng mga tao na nag-echo ng parehong mga saloobin. Hihihi. Salamat sa lahat para sa iyong kabaitan. Ang dating ako ay magiging isang maliit na kawalang galang kung gayon. Pansamantala kong pamamahalaan itong Mo Alliance. Nang walang pakialam kung mayroong sino mang may salungat na pananaw, ikanaway ni Mo Cheng ang kanyang kamay at nagpasya ito sa ganitong paraan. Habang pinapanood itong si Mo Cheng na tila nagdidirekta at kumikilos mag-isa, ang ilang tao sa bulwagan ay hindi nakaimik. Hindi ba masyadong makapal ang balat ng matandang ito? Paumanhin, First Elder Mo. Sa palagay ko ay pansamantalang hindi ka magkakaroon ng oras upang pamahalaan ang pagiging taong namamahala ng Mo Alliance. Sa tahimik na bulwagan, isang mahinang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Isang itim na robe ang kakaibang sumilay sa gitna ng bulwagan. Sa ilalim ng itim na damit,
Isang pares ng maitim at malamig na mga mata ang sumulyap kay Mo Cheng na may malungkot na ekspresyon sa mataas na plataporma. Battle Through the Heavens. Kabanata 255. Pagbasag ng eksena. Ang biglaang paglitaw ng itim na nakasuot na figurine ng tao ay biglang umakit sa lahat ng mga tingin. Matapos makaramdam ng bahagyang pagkatulala ang lahat, agad nilang tinitigan si Mo Cheng, na biglang naging madilim ang ekspresyon. Sa sandaling ito, ang lahat ay nagdadalamati para sa taong nakasuot ng itim na tao sa kanilang mga puso. Kay Mo Cheng na napaka-partikular sa kanyang reputasyon, ang paghanap ng mali sa kanya sa ganoong lugar at okasyon ay walang alinlangan na nakakaantig ng bawal. Ang taong nakasuot ng itim na tao na biglang sumulpat ay naging sanhi din ng pagkagulat ni Nolan Yanran at Gaye habang sila ay nagpapalitan ng tingin. Nakilala nila ang taong nakasuot ng itim na taong ito na nakilala nila sa ngayon. Magkadikit ang kanilang mga kilay. Maliwanag, ang mahiwagang taong nakasuot ng itim na damit ay hindi dumating na may mabuting hangarin. Sino ka? Malamig at madilim na sulyap ni Mo Cheng sa taong nakasuot ng itim sa ibaba bago nagtanong sa malalim na boses habang nakakunot ang noo. Ikaw dapat si Mo Cheng, hindi ba? Kanina pa kita hinahanap para magtanong tungkol sa ilang bagay. Bata at makinis ang boses na ibinuga sa ilalim ng itim na damit. Wala itong pagbabago dahil sa masakit na ekspresyon ni Mo Cheng. Ngayon ay isang masayang araw sa aming Mo clan, maaari mo bang bigyan kami ng kaunting pahinga? Kung mayroon ka, maaari tayong mag-usap pagkatapos ng handaan bukas. Ayos lang ba iyon? Nang marinig ang boses ng binata, nakahinga ng maluwag ang puso ni Mo Cheng. Ang nanginginig niyang kamay ay dahan-daang inilabas mula sa kanyang manggas at bahagyang pumulupot. Isang ligaw at mabagyo na uri ng apoy na Dao Chi ang pinagsama-sama sa kanyang palad, naglalabas ng madilim na pulang kinang, nakakaibang minarkahan ang kanyang palad. Nang marinig ang mga salita ni Mo Cheng na naglalaman ng makapal na malalamig na layuning pagpatay, bahagyang nanginig ang taong nakasuot ng itim. Tila walang magawa ang taong nasa loob. Ilang sandali pa ang ilang mapangahas na salita na naging sanhi ng pagkatulala ng lahat ng nakaupo ay dahan-dahang ipinadala. Magbigay ng mukha sayo. Anong karapatan mong sabihin ang mga salitang ito? Maaaring ang iyong Mo clan ay medyo malakas sa hilagang silangang rehiyon, ngunit sa huli, ito ay isang aso lamang ng Mystic Cloud Sect. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, lahat ng tao sa bulwagan ay mapurol. Maraming gulat na mga tingin ang ibinato sa taong nakasuot ng itim na nagsabi ng mga mapangahas na salita. Balak nga bang galitin ng taong ito ang bird-ugong ito na minsan nang minassacre ang Black Rotary Bandit Troop hanggang sa umagos na parang ilog ang kanilang dugo. Sa mataas na plataporma, bahagyang nagbago ang magandang mukha ni Nolan Yanran nang marinig ang tono ng taong nakasuot ng itim na damit. Mula nang maging disipulo siya ng Mystic Cloud Sect, wala siyang nakitang sino man na maaaring magbanggit ng Mystic Cloud Sect sa gayong walang pakialam na paraan. Matiim na tinitigan ni Mo Cheng ang taong nakasuot ng itim sa ibaba. Ang kanyang lumang mukha ay lumitaw na medyo mabagsik. Bahagyang kumaibat ang sulok ng bibig niya habang iwinawagayway ang palad. Agad namang bumukas ang mga nakapaligid na pinto ng bulwagan. 10-10 ganap na armadong malalakas na tao ng angkan ng Mo ang Dam Aloy na may layuning pumatay habang pinaliligiran nila ang taong nakasuot ng itim. Mula nang ang matandang ito ay naging First Elder ng Mo clan, ikaw ang unang tao sa napakaraming taon na nang ahas na pumunta sa Mo clan para humanap ng gulo. Makapal ang tono ni Mo Cheng sa sinabi niya. Bahagyang itinaas ang itim na damit at tila naramdaman ni Mo Cheng ang mapanuksong tingin sa ilalim ng itim na damit. Matapos ang mga salitang ibinuga mula sa ilalim ng itim na balabal, ang umiikot na layunin ng pagpatay sa kanyang puso ay sa wakas ay lampas na sa kanyang matiis at ito ay bumangon ng buong tapang. Itigil mo na ang paglalagay sa mga nakakainip na malisyosong salita na iyon. Hindi ka nagkamali ng hula. Ngayon, nandito nga ako para sirain ang lugar. Matandang tanga ng Mo clan. Ang mga salita ng taong nakasuot ng itim na tao ay nagdala ng mahinang tawa ng muli nitong ginulat ang buong lugar. Mabuti, mabuti. Ha ha ha. Brat, matapang ka. Habang kinakagat niya ang kanyang mga ngipin at tumawa ng malakas, isang malakas na chi ang biglang lumabas sa loob ng katawan ni Mo Cheng.
Ang kanyang damit ay namamaga ng huho na ingay. Kaagad, ang mga upuan at mesa sa paligid niya ay sumambulat sa sobrang pressure mula sa chi na ito. Lalong lumalakas ang lakas ng matandang ito. Naramdaman ang pagpindot sa chi na dahan-daang kumakalat sa buong bulwagan, isang sorpresa ang bumungad sa mga mata ni Geye. Tito Ge, kailangan ba nating makialam? Tiningnan ni Nolan Yanran ang dumadagandong na chi na iyon, tumagilid ang ulo at mahinang tinanong si Geye. Maghintay tayo at tingnan natin. Ang taong ito na nakasuot ng itim na damit ay hindi simple. Ang angkan ng Mo ay kamakailan lamang ay sobrang mayabang. Ang ilan sa mga matatanda sa sekta ay nagsimula ng hindi nasisiyahan kay Mo Cheng. Ang hayaan si Mo Cheng na harapin ang ilang hirap sa pagkakataong ito ay magiging dahilan upang pigilan niya ang kanyang sarili ng kaunti. Kung hindi, patuloy niyang maramdaman na ang Jiama Empire na ito ay wala ng malakas na tao. Umiling si Geye at sinabi ang kanyang iniisip. Naramdaman ang puwersang nakadiin na kumalat mula sa katawan ni Mo Cheng, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga bisita sa paligid. Hindi nila nakitang kumilos si Mo Cheng nitong ilang taon. Hindi inaasahan na lumaki ng husto ang kanyang lakas. Malamang na siya ay may lakas ng hindi bababa sa isang 5-star Dowling, hindi ba? Sa loob lamang ng kaunti sa 2 taon, ang matandang ito ay talagang nagawang itaas ang kanyang lakas ng humigit kumulang 3 bituin. Talagang nakakatakot siya. Nagkaharap ang lahat at tahimik na bumantong hininga sa kanilang mga puso. Pinagmamasdan ang mukha ng sarili nilang matanda na puno ng layuning pumatay, ang mga nakapaligid na malalakas na tao ng Mo Clan ay mahigpit na humawak ng kanilang mga sandata. Napatitig sila sa taong nakasuot ng itim na may mga mukha na puno ng bangis. Nagsimulang bumulwak si Dao Chi mula sa kanilang mga katawan habang naghahanda silang sumugod anumang oras, pinuputol ang taong ito, na may labis na opinyon sa kanyang kakayahan, upang maging isang tumpok ng meat paste. Ang pangunahing dahilan kung bakit ako napunta sa Mo Clan ay dahil sa isang tao. Hindi pinapansin ang nagpapalaki na chi ni Mo Cheng, ang taong nakasuot ng itim na damit ay natahimik saglit bago nagsalita. Ibigay mo ang batang babae na tinatawag na Chinglin na nakuha mo mula sa Rock Desert City. Sa sandaling sinabi ang mga salita ng taong nakasuot ng itim, biglang nagbago ang mukha ni Mo Cheng. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagsalita ng iba pang hindi kinakailangang salita. Sa mukha na kasing lamig ng isang tambak ng yelo, ikanawe niya ang kanyang kamay at madilim na nagutos sa mahinang boses. Patayin siya. Kasunod ng utos ni Mo Cheng, ang mga nakapaligid na malalakas na tao ng Mo Clan ay nagpakawala ng malakas na sigaw. Ang ilang malalakas na tao sa klase ng Dao Shi ay mabilis na ipinatawag ang kanilang Dao Chi na balabal at marahas na tinaga ang malalaking talam sa kanilang mga kamay sa taong nakasuot ng itim. Ang taong nakasuot ng itim na tao ay nakatayo sa lugar at hindi gumawa ng anumang pagtatangkang umiwas. Nang tatama na sa kanyang katawan ang 10 dagdag na matatalas na malalaking kutsilyong iyon, isang makapal na puting apoy ang biglang lumabas sa kanyang katawan at tinakpan siya. Chi. Sa harap ng maraming nakakagulat na titig, ang matutulis na malalaking kutsilyo na natatakpan sa Dao Chi ay talagang naging isang pool ng mainit na metal na likido na may tunog na chi-chi sa isang iglap ng madikit ang layer na iyon ng kakaibang makapal na puting apoy. Matapos ang makapal na puting apoy na iyon ay sinunog ang mga malalaking kutsilyo, ang ilang mga butil ng apoy na mga panla ay lumundag. Kaagad, ang apoy na panla ay tumama sa mga katawan ng ilang malas na tao na hindi nakaiwas sa oras. Sa sandaling iyon, isang mahinang tunog lamang ang maririnig. Ang iilang malalakas na tao ng Mo Clan ay hindi man lang nagpakawala ng nakakapangdugo na tili bago sila naging isang kumpol ng kulay itim na abo na nagwisik sa sahig. His. Ang kakilakilabot na tanawin ng iilang malalakas na tao ng angkan ng Mo ay agad na naging sanhi ng tunog ng paglanghap ng malamig na hangin na sumabog na nakakahawa. Maraming gulat na tingin ang nakatitig sa taong nakasuot ng itim na nakatayo. Habang inaalala nila ang takot sa makapal na puting apoy, namamanhid ang balat ng ulo ng lahat. Ito ay isang heavenly flame. Hindi sinasadyang sumigaw si Geye habang nakatingin sa taong nakasuot ng itim na puno ng pagkabigla. Ang magandang mukha ni Nolan Yanran ay medyo seryoso.
Dahan-dahan niyang tinanguan ang kanyang napakagandang baba habang ang kanyang mga magagandang mata ay matamang nakatitig sa taong nakasuot ng itim at sinabing, "Malakas talaga ang taong ito." Talagang pinukaw ng angkan ng Mo ang isang tao na hindi nila dapat ginagalit sa pagkakataong ito. Sa kabilang panig, ang pinuno ng Ye Clan, si Ye Kong, ay napatalon din sa gulat sa nakakatakot na makapal na puting apoy na iyon. Mabilis na sinundan iyon, gayunpaman, isang kumikinang nakislap ang sumilay sa malalim na bahagi ng kanyang mga mata. Maliwanag, nakaramdam siya ng matinding pananabik sa angkan ng Mo na nasaktan ang isang malakas na tao. "Sino ka? Mukhang hindi ka sinaktan ng aming Mo Clan, kaya bakit ka nagkakaproblema sa aming Mo Clan? Dapat mong malaman na sa likod ng aming Mo Clan." Ang makapal na puting apoy ay naging dahilan din ng biglang paglubog ng puso ni Mo Cheng. Unti-unting bumabalot sa kanyang puso ang pagkabalisa nang ibuka niya ang kanyang bibig para tumawag ng malakas. "Hihihi. Sa likod ng iyong Mo Clan ay ang Mystic Cloud Sect na iyon, tama ba? Gayunpaman, kahit na narito si Yun ngayon, hindi kanya mapoprotektahan, Mo Cheng." Ang malamig na pagtawa ng taong nakasuot ng itim ay sumabad sa mga salita ni Mo Cheng. Kahit na ang kanyang kasalukuyang mga salita ay mas mapangahas kaysa dati, walang sino man ang nangahas na isipin na siya ay nagngangalit sa makapal na puting apoy bilang isang hadlang. "Ibigay mo si Qinglin. Kung hindi ngayon, huhugasan ko ng dugo ang iyong Mo Clan." Dahan-daang humakbang pasulong ang taong nakasuot ng itim. Ang kanyang murang mga salita ay biglang nagkaroon ng mahigpit na layuning pumatay. "Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Hindi ba't masyado kang mayabang? Maaari mong ipahiya ang aking Mo Clan ngunit ito ay hindi matatagalan para sa iyo na dungisan ang Mystic Cloud Sect at Sect Leader Yun sa iyong mga salita." Naramdaman ang layunin ng pagpatay sa mga salita ng taong nakasuot ng itim, nanginginig si Mo Cheng sa kanyang puso. Gayunpaman, tinitigasan pa rin niya ang kanyang leeg at matuwid na tumawag. "Marunong ka talagang humihingi ng pabor. Gayunpaman, nasabi ko na kahit na dumating si Yun ngayon, wala itong silbi." Bahagyang natawa ang taong nakasuot ng itim na damit. Ang kanyang mga yapak ay muling dahan-dahang humakbang. Biglang nanginig ang kanyang katawan at isang energy explosion ang lumabas mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang taong nakasuot ng itim ay agad na napalitan ng kulay itim na anino at lumitaw sa likod ni Mo Cheng na parang nag-teleport. "Kung hindi mo siya ibinigay, pagkatapos ay mamatay." Sa tabi ng tainga ni Mo Cheng ay umalangaw-ngaw ang isang malambot na malamig na boses na naging dahilan upang biglang nanliit ang mga mata ni Mo Cheng sa laki ng isang butas ng pin. Ang napakabilis na halimaw na ito ay nagbunga na ng lamig sa puso ni Mo Cheng. Kahit na ang kanyang puso ay nanlamig, si Mo Cheng ay itinuturing na isang kilalang malakas na tao. Mabilis na dumaloy ang Dao Qi sa kanyang katawan. Ang malalim na pulang kulay na Dao Qi ay parang isang bungkos ng kulay pula na apoy, na sumasaklaw sa kanyang katawan sa loob nito. Kasabay nito, ang kanyang palad ay nabaluktot sa isang kuko at ang kanyang medyo matutulis na mga kuko ay parang kuko ng agila habang marahas na sinunggaban ang puso ng taong nakasuot ng itim na damit. Nang masilayan ang marahas na humahawak sa nangungunot na kamay, malamig na tumawa ang taong nakasuot ng itim. Hinigpitan niya ang kanyang kamao at hinampas ang palad habang may dalang hindi mapapantayang mabangis na puwersa. Kaagad, kasunod ng malinaw na katsa na tunog, biglang naging puti ang mukha ni Mo Cheng at isang subo ng sariwang dugo ang marahas na isinuka, nabasa ang kanyang damit. Ang kanyang katawan ay pinalipad din ng mabangis na puwersa na iyon at bumagsak ng malakas sa lupa. Pagkatapos nito, kinaladkad siya ng mahabang peklat na halos 10 metro ang haba sa sahig bago siya tuluyang huminto. Sa isang palitan lamang, ang malakas na tao na ang pangalan ay yumanig sa buong silangang rehiyon ng Jiama Empire ay talagang walang ingat na hinampas ng taong nakasuot ng itim na parang nananampal siya ng langaw. Ang dramatikong eksenang ito ay naging sanhi ng pagkatulala ng lahat sa bulwagan. Bagamat naramdaman na ng lahat na ang lakas ng taong nakasuot ng itim na tao ay hindi kapanipaniwala pagkatapos ng kanyang pag-atake kanina, ngunit walang inaasahan na ang pambihirang individual na ito ay talagang ganito kalakas. Ang isang malakas na tao nang hindi bababa sa isang 5-star Dowling ay walang kahit katiting na lakas upang gumanti.
Anong uri ng nakakatakot na lakas ito? Dawwang. Ito ay dawwang. Namumutla ang mga mukha, nasaksihan ng mga katulong si Mo Cheng na sa loob lamang ng ilang minuto ay nagbagong anyo mula sa matayog na First Elder ng Mo Clan tungo sa isang matandang lalaki sa matinding paghihirap. Mula sa ilalim ng itim na damit, isang walang malasakit na boses ang lumabas. Ibigay mo ang taong iyon. Ginagalit mo ngayon ang Mo Clan at ang Misty Cloud Sect. Nakatitig habang umaakyat sa kanyang mga paa, pinananatili ni Mo Cheng ang kanyang katigasan gaya ng kanyang sinabi. Sa sandaling ito, malinaw na ginagamit niya ang Misty Cloud Sect para magdulot ng takot sa misteryosong taong ito. Binigyan kita ng pagkakataon. Bahagyang napabuntong hininga, marahang itinaas ng taong nakasuot ng itim ang kanyang paapasulong. Muli, kakaiba siyang sumulpat sa harapan ni Mo Cheng. Bigla niyang inabot ang palad niya at mahigpit na hinawakan ang leeg ng huli. Bahagyang ikiling ang kanyang ulo, sinabi niya sa madilim at malamig na boses. Dahil hindi mo alam kung paano pahalagahan ito, maaari kang mamatay.